Disipulo. Ano ibig sabihin dito? Kanina sabi natin, discipleship is a process. Tanong, kailan ka tumigil sumunod sa utos ng Panginoon? Kailan ka huling tumigil sa utos ng Panginoon? May problema. Us being a disciple, there is a big question. Why? Because discipleship is a lifelong process of changing into Christ likeness. Habang sinusunod natin ang utos ng Panginoon, doon lang tayo na babago. Ulitin ko. Habang sinusunod natin ang itinuturo, ang aral ng Panginoong Kristo, doon lang tayo na babago. Christian will not change without continually following the teaching of Christ. Gusto mo mabago, kapatid? Alam ko lahat tayo meron desire magbago. May mga bagay sa sarili natin na ang hirap baguhin kahit matagal na tayo sa church. Pero yun lang talagang issue eh. Yun lang talagang solusyon eh. Huwag mong labanan, sumunod ka. Huwag mong labanan, sumunod ka. Pwede ba ako magbigay ng example? Yung hindi mo open. Ayan, si Ate Owi na single mom. Ate Owi, pwede ka tumayo? Hindi ko sinabing tumawa ka. Tumayo lang. Ate Owi, pwede ba pakitaas yung kaliwang kamay? Pwede ba pakitaas yung kanang kamay? Pwede ba pakilagay sa bewang yung kaliwang kamay? Pakilagay yung kanang kamay sa bewang. Sa mundo, ang tawag dyan, obedience. Uto-uto. Sabi ko na. Sa mundo. Outside. Tama ba? Uto-uto. Pupunta ng church, pinagbabasa, ba't nagkikibigan eh? Tingin na sa atin uto-uto. Pati, if that is the word of God, that is what we call obedience. Why? In everything that we do, in everything that we follow, to all the things that the main purpose of the teaching of Christ is to change us so that we can follow Him. Amen. Thank you. Palakpakan natin sa ating lahat ng itinuturo ng Panginoong Jesucristo, ipinapagawa sa atin upang tayo ay mabago. Kasi kung hindi ka mababago, hindi ka susunod kay Kristo. Lagi merong resistance. Kasi meron kang independence, meron kang self-will na tinatawag. Yung laging excuse natin eh. Tao lang ako, pastor. Mahina lang ako, pastor. Pastor, yun, free will tayo. Okay? When we deny ourselves, tinanggal natin yung free will to sin against God. But we have a free will to follow God. Naunawa natin yun. Amen. If you would like to use an emphasis, ay patuloy nyo gagamitin yung free will, before we don't have free will to follow God. Bakit? Because of our sin in our life. Naghahari ang kasalanan sa buhay natin. Tama ba? Kahit gusto mo magbago, hindi mo magawa. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Tama ba? Bakit? Kasi wala tayong free will sa bulog sa Diyos noon. Kasi ang will natin pinaghaharian ng kasalanan. But when we hear the gospel, then Christ, through His blood, we are justified by faith. Nilinis ng dugo ni Kristo ang lahat ng kasalanan natin, and He gave the Holy Spirit to empower us and gave us the free will to follow Him. Sumusunod na tayo ngayon sa Diyos. Ngayon, hindi na tayo sumusunod sa kasalanan. Naunawaan natin. Kaya, pag gagamitin natin yung salitang free will, ngayon, malaya na ako makasunod sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng free will, di ba? Malaya ka. Dati hindi ka malaya makasunod sa Diyos. Bakit? Kasi nga, bihag ka ng kasalanan. Ngayon, tayo ay, we are redeemed by the blood of Christ. We are inalis tayo sa panikala ng kasalanan sa buhay natin. Naging malaya tayong makasunod ngayon sa Diyos. Kaya yung pagsunod, hindi na kailangan pilitin, tama ba? Yes. Kaya yung mga totoong Kristiyano, yung mga totoong disipulo, hindi mo pinipilit magbasa ng Biblia. Hindi mo pinipilit magpunta ng church. Hindi mo pinipilit magbigay. Hindi mo pinipilit sumamba sa Diyos kasi meron na sila ngayong kalayaan. Amen. Magbigay, pumunta sa church, tumutog, magpuri sa Diyos at sumamba sa Kanya. Yan ang totoong kalayaan natin ngayon. Dati wala yan. Ngayon meron na because of Christ. Because of the death and resurrection of Christ. Purinan na Panginoon.
must follow Christ's teaching. After ko ng lesson ko na ito, meron tayong maririnig na testimony. Basahin po natin. Our job is not producing fruit. Our job is to abide in Christ. And if we do, the Holy Spirit will produce the fruit. And this fruit is the result of our obedience. As we become more obedient to the Lord and learn to walk in His ways, our lives will change. Amen? Minsan hirap ka na. If you're, kung tayo ay, nung ako'y bagong Kristyano, ano yung basihan ko ng paglago? Galatians 5:22. Fruit of the Holy Spirit. Tama ba? Kasi kung meron kang fruit of the Holy Spirit, lalago ka. Kasi lumalago ka. Pero ang totoo, hindi natin trabaho ang mamunga. Hindi natin kayang gawin yun. It is only by the work of the Holy Spirit. Pero ang ating tanging counterpart is to be obedient. Our job is not to produce. Kung ang Holy Spirit nasa iyo, kusang lalago yan. Kusang mamumunga yan. Why? Kasi nasa iyo eh. Pero kung wala sa iyo, kahit gusto mo ng pag-ibig, patience, self-control, ano ba yan doon? Kindness, Faithfulness. Faithfulness. all of the above. All of the above. The only reason why those things will bear in your life because you have the Holy Spirit in your life. Pero kung wala yun, walang Holy Spirit, you cannot find those kind of fruits. The only key is by obedience. Our job is to abide in Christ. Abide means mamalagi kay Kristo, John 15:7. And if we do, the Holy Spirit will produce the fruit, and this fruit is the result of our obedience. As we become more obedient to the Lord and learn to walk in His ways, our life will change. Pangatlong bagay na dapat nating malaman, ang isang totoong Kristiyano namumunga. Paano mo malaman na namumunga ka? Ha? Paano mo malaman may bunga ka na, Kuya Jason? Dalawang bagay. Sa mga Pilipino, meron tayong kasabihan, ang puno, pag hitik sa bunga, binabato. Yun yung una, may mga bumabato na sa'yo. Amen. Amen. Ang pangalawa, pag hinog ka sa bunga, maraming nasasarapan sa bunga mo. Amen. Tama ba? Meron ng pinipitas eh. Kung ikaw namumunga ngayon, then, ang isang puno, kapag ang puno ba ng mangga namunga para sa kanya? Pwede niya ba kainin yung sarili niya bunga? Talagang laki naman na ni Ray eh. Hindi po pwede. Sino nakikinabang ng puno ng bunga? Ibang tao. Amen. Amen. Ulitin ko. Kapag ikaw, kapatid, bilang isang Kristiyano, namumunga kay Kristo, ang unang makikinabang niyan, yung mga tao sa paligid. Amen. They will experience the love, the peace in you, the self-control, the joy, the perseverance, and all these things. Kaya nag-i-enjoy sila kasama ka kasi sa kanila lang, sa nila lamang mararanasan, matitikman ang bunga ng pagiging nakay Kristo. Amen. Wala na sa ibang tao. Kaya mga tao malapit sa inyo, simply because nasasarapan sila sa lasa ng bunga ng Espiritu sa buhay ninyo. Amen. Wala pa ka natin Panginoon. Basahin natin dyan sa the book of John, chapter 15, verse 8, ng ating text. Yan, aklat ng Juan, kabanatang 15, mga talata 5 at 8. Nailingan ko siguro si Kuya sino sa likod. Arby, makibasa yung talata po natin. Meron lang akong 5 minutes or 10 minutes. Tagalog po. Meron ka Kastila? Okay lang, Tagalog ka pa rin. Tagalog po. Ilocano. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Makinig po tayo. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga nasunog. Kung kayo masipagpanatili sa akin, ang mga salita ko'y magsipagpanatili sa inyo. Sa inyo ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gawin sa inyo. Until 8. Sa ganito'y lumuwalhati ang aking Ama na kayo'y masipagbunga at ng marami at gayon kayo'y maging aking mga alagad. Amen.
Thank you po, kapatid. Sabi ng Panginoon Jesus, another aspect or marks of a true disciple of Christ is when we are bearing fruit. Question is how? In John, sa aklat ng 1, kabalatang 8, 15, kabalatang 5, sabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang mananatili, abides in me, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng masagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo. Let us jump to 7. Kung nananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang mga nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Talatang 8, napakahalaga. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo ay masagana at bilang aking mga mapapatunayan kayo. Paano tayo mananatili kay Kristo? Attending church every Sunday, attending prayer meeting, doing the praise and worship. Is that in the Bible? Word of God. We must remain in Him. In my words, remain in you. I will remain in you, and you will bear much fruit. Ang question, bakit hindi namumunga ang isang Kristiyano, ang isang disipulo? Kasi he remains in music. He remains in the church. He remains in the ministry, but not in the Word of God. Naunuan natin? Amen. Kung gusto mong mamunga, kapatid, ang susi, Word of God. Amen. Remain, follow, and the fruit will follow. Amen. Kusang namumunga ang isang punong malusog. Pinanganak yung bata. Alam niyo, totoo, sabi nga nila, ang buntis, kahit walang doktor, makakanak yan. Lalabas at lalabas yan. Kasi yun yung kusa eh. The natural cause. Natural way, natural process. Ang isang bata, pag pinanganak mo, kusang lalaki yan. Tama ba yan? Ganon din ang totoong na kay Kristo. Kung tayo ay totoong na kay Kristo and we obey, we abide in His Word, you will grow naturally. Ang ganda na, no? Remaining, abiding in the Word of Christ, we grow as a Christian, we grow as a disciple of Christ, naturally. Pag sinabing naturally, ano yung sabihin nun? Hindi mo na kailangan gawang pa ng paraan. Hindi pa kailangan pilitin. Amen. Hindi pa kailangan retokohin. Kundi, according it's natural, course, kusang lalago yung kapatid na yan. Why? Because the Word of God is, the Holy Spirit of God is working in him because they are abiding in the words of God. Anong susi para lumago? Anong susi para mapatunayan na tayong totoong disipulo ng Panginoon? Stay in the Word of God. This is my challenge, kapatid. Do not be contented to proclaim that I am a Christian. But dream of saying one day, I am a true follower of Christ. Tigilan natin yun. Christian ka? Christian din ako. Sirang-sira na yan. Gasgas na yan. Meron na ba kayong nalamit na tao na, kapatid, I am a disciple of Christ. Pag nakarinig kayo ng tao nagsalita ng gano'n, hindi na conviction na. Laki ng tiwala niya sa pagsunod niya sa Panginoon. I am a follower. Kasi yung disipulo, hindi masyadong matanggap-tanggap na itong mga tao. Pero kasi mo, I am a follower of Christ. Kung nakukunawaan mo yun at naintindihan mo sa puso at isipan mo, lalago ka natural. Amen. Lalago ka natural. At mamumunga ka. Ayun. Alam mo pinagkaiba ng bungang binuro at bungang nahinog sa puno? Mas matamis ang nahinog sa puno. Sumasagot si Kuya. Mas masarap ang bunga na nahinog sa puno kaysa binuro. Ganon din yung bunga natin mga Kristiyano kapatid. Pag ang bunga ng mga leaders ng church, binuro, hindi masarap. Pero yung leader ng church na nahinog dahil natili kay Kristo, matamis ang bunga niya. Amen. Tama ba yan? Amen. Kaya mga pastor na pinilit magpastor, hindi masarap ang bunga nun. Kasi pinilit. Pinilit ka ng mag-asawa maging Christian, hindi masarap ang bunga nun. Yung anak mo na pinilit mo umatid ng church, maging Kristiyano, hindi masarap ang bunga nun. Well, kahit yung asawa mo, pinilit mo, hindi ka masasarapan sa inyong relasyon sa kanya. Tama ba? Kasi kaya pinilit eh. But kung ito ay kusa, umaayon sa process of discipleship,
kung umaayon sa proseso, mamumunga ka sa tamang panahon, ulitin ko, mamumunga ka sa tamang panahon at mamumunga ka ayon sa puno. Amen. Kung si Kristo ang puno, si Kristo ang bunga. Ulitin ko. Pag si Kristo ang puno, si Kristo ang bunga ng isang totoong Kristiyano. Amen. Amen. Next po. The biggest, basahin mo natin. The biggest change will take place in our hearts and our flow of peace will be new conduct. Thoughts, words, and action, representative of the change. The change we see is done from the inside out through the power of the Holy Spirit. It isn't something we can conjure up on our own. Hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya. Hindi natin kayang pikein yung pagiging totoong Kristiyano. Kung totoo na ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo, may kapayapaan, may pasensya, may pagkapatawad, hindi pwedeng, katulad ng natural singer. Alam ko, nanonood kayo ng The Boys. Sino na The Boys? Amen. Eh, the girls. No? Wala. The Boys lang. Sino ko kasi mo ba? Eh, The Boys. Alam sa The Boys, yung mga judge doon, nasasabi, minsan talagang tumatayo, standing ovation kanino? Yung talent mo, natural. Yung galing mo, natural. Ibang-iba, hindi ko hindi ituro yan eh. Kaya doon sila bilib eh. Naunawaan? Kaya ang pagiging Kristiyano, if you're growing in a natural way, hindi ko pwedeng gayahin. Hindi rin ko pwedeng ituro. Why? Kasi it will always come kung sino ang source natin. Amen. Kung sino ang source ng bunga na yun. Amen. Alam niyo minsan, ito disappointing eh. Di ba may mga tao mabait sa atin? Minsan pastor, Kristiyano mabait. Minsan fake eh. Hindi sincere. Tutulungan ka lang, mabait lang sila sa'yo kasi meron, kailangan sila sa'yo. Kung sila pumunta ka ng church, umatin ka ng church, mabait sila sa'yo. Pero pag nagkamali ka na, ano lumalabas? Wala na yung pag-ibig nila eh. Nung si Kristo magkasala ka, mahal ka ba niya? Amen. Nagkamali ka ilang beses, mahal ka pa niya? Amen. Tinanggap ka pa rin niya? Amen. Bakit? Kasi totoo yun. Amen. Totoo yung pag-ibig niya. Hallelujah. Kaya maraming business. So, it is really disappointing mga kapatid. Minsan, marami tayong hinihingi ng tulong. Yung pala may kapalit. Kapag nagkamali tayo sa kanila, na-disappoint natin sila, nag-iiba na rin ang trato nila sa atin. Salamat sa Panginoon. Kahit nagkamali ako, Amen. tayo sa Panginoon. Hindi nagbabago ang trato ng Diyos sa atin. Mahal niya tayo, i-rebuke man tayo, paluin man tayo, with love. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay, number 4 na tayo. Love for other disciples. Ano yung una? Put Christ first. Follow. Follow Christ's teaching. Number 4, fruitfulness. Hindi lang fruit, fullness. Full of Fullness. fruit. Love for others, for other disciple. Basahin mo natin. We are told that love of other believer is the evidence of our being a member of God's family. Basahin natin, ang ganda yan. 1 John 3, chapter 3, verse 10. Anyone? 13. Bago tayo tumakbo sa ating talagang text. Unang aklat ng unang 1, kabanatang 3, kabanatang 10. Ganda niyan. Sino po? Sino po? This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. Okay, sabi dito sa Tagalog ko, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos, kung sino ang sumusunod sa Diyos, at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Tingnan nyo, yung church, if all the members of the church became true children of God and a true disciple of Christ, paano natin tinatrato yung kapatid natin? Tinatrato natin yung mga pag-ibig ni Kristo. Nakapasok na ba kayo sa isang church na pulo-pulo ng kawayan, bisbisan? Marami rito niyan. And yet, they call themselves church. Kaya nga,
napakalaki ng isang benefit sa isang church, sa isang pastor, na nagdi-disciple Put Christ and first. allowing them Follow to Jesus. see the reality of being a disciple. How can you be a true disciple of Christ? Love your brothers in Jesus Christ. teaching. That is our commitment. Matthew, ano to, Mark Ito yung 8:34? importante. Will you stay in the church without love? No. Maraming No. church, plastikan sa loob ng church. Pagkaroon yung isa, kaaway. Harap yung isang kaaway ng isa. Wala na. Sirang-sira na. Kaya, a true disciple, hindi lang siya nag-evangelize, hindi lang siya nag-disciple, no? Nag-aaral siya, nagbumunga siya, at yung isa, pang-apat, minamahal niya rin ang kanyang kapatid sa Panginoon. Sino may gusto ng ganyung kapatid sa church? Amen. Sabihin mo nga sa kapatid mo, love me. Love me for what I am. In the Greek word, the word is agape, love of God, Mark, ano? not the eros, but love of God, and phileo, love for brothers. Sabi po rito, we are told that love of believers is the evidence of our being a member of God's family. Ang ganda, tama ba? How can I know that you are a member of this church? By attending? By singing? By ministry? Ang linaw na, ang totoong kabilang sa pamilya ng Diyos, may pagmamahal sa bawat membro ng pamilya ng Diyos. Dahil sa may pagmamahal, we accept them. Meron mga kapatid na medyo matigas sa ulo, pero kapatid mo pa rin. Meron kapatid na medyo pasaway, pero kapatid mo pa rin. How do you respond? Love pa rin. Even if we rebuke them, we discipline them, still, there must be love. Not hatred. Love is defined and elaborated on in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 13. These verses show us that love is not emotion. It is action. We must be doing something and involved in the process. Kaya nga, yung pag-ibig, pinapakita natin sa dalawang kaparaanan. Ano yung una? We say it. And how can we prove it? By action. Isa nga kahit hindi. Sabi nga nila, diba? Action speaks Louder than words. Paano malaman mahal ka ng isang tao, ng isang kapatid? Love you. Namumula na. Pinapakita sa gawa. Paano yan? Magre-regalo siya, magre-regalo ka ng mamahaling kami. Exaggerated eh. Yung asawa niya, hindi mabigyan ng camera, yung kapatid sa Panginoon. Pinagbigay sa'yo na ako. Nabigyan mo pa ng misis mo ng ganito. Pag hindi, bigay ko sa kanya na lang. Sa kanya na lang, huwag sa akin. Love is very... bakit love? Bakit love ang isa sa pinaka-identity, katunayan ng isang totoong Kristiyano? Because Jesus God is Christ. love. God is love, God is the image of Christ. Christ. Tama ba? Bakit? Kasi ang diablo, hindi ka pwedeng mahalin ng totoo. Ano naman? Amen. The devil can be deceitful as loving, but not in a true sense of love. Why? Because in love, there is also sacrifice. The devil, kapag ang devil, minahal ka, may kapalit. Ano naman yan? Apo. Ang diablo, pag minahal ka, may kapalit. Uubahan mo ako talaga. Patulayan mo. Lahat na yan. Ganun, diba? May kapalit eh. Sa Kristo, pag minahal ka ng Panginoon, His love will teach you how to love Him back. Yung pagmamahal ni Kristo ay magtuturo sa atin kung paano natin siya mamahalin. Okay? Last na tayo. At yan. I will call to, tawagin ko yung dalawang kapatid from CCF para sa testimony. Sa second round ng testimony natin si Pastor Carl. Tuloy ko na. Saan na tayo? Yan, okay.
Number 5, basahin po natin ng malakas. We are to share our faith and tell non-believers about the wonderful changes Jesus Christ has made in our lives. That is evangelism according to Kuya Ray. Tama ba? Kuya Ray evangelism. In Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Basahin po natin. Go, yeah. Anyone? Atiana? Matthew chapter 28 verses 18 to 20. The Great Commission. Basahin po, basahin po. And Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. 19. Therefore, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. What's the problem of many churches today? Number 1 is evangelism. Why? Because the members of the church was not taught how to evangelize. Or they are not encouraged to evangelize. Or they were not taught that evangelism is a natural part of their Christian life. Dapat natural sa atin yan. Bakit? Ito ay utos ng Panginoon sa atin. Can I ask you one personal question? 2014. Last year. God is good? And all the time, God is good. How many souls did you brought or bring to God last year? Ilan? Pwedeng meron, hindi sila yung silence. Pwedeng may isa, dalawa nag-amen. Why? Kasi we are not being pushed. Ano yung sinong push? Kailangan mong gawin kasi ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Inviting to church is not evangelism. Evangelism is sharing the Word of God to them, hearing the Word of God, and allowing them to have faith increases in Jesus Christ and to be saved. Gano'ng karami sa church natin? Ito pa isang problema. Maraming mga atin sa church hindi ligtas. Regularly attending church, but they are not saved. Tawa tayo ng tawa, napapunit tayo, but we are accountable to them. Mananagutan natin sa Diyos, ibawat kaluluwa na nakikinig ng salita ng Diyos, but until now, 1 year, 2 years, hindi pa rin sila saved. No problem. We are not taking salvation seriously in our life, in our church. Bakit namatay si Kristo sa krus? Kapatid, Kuya Ray, to save us. Are you saved? Amen. Praise the Lord. Kuya Aldrin, bakit namatay si Kristo sa krus? To save you. Are you saved? Nagkaroon na ba ng kabuluhan yung krus ni Kristo sa buhay mo? Amen. Yes, why? Because you can claim that you are saved in Christ. Amen. Ano ang kabuluhan ng krus ni Kristo kung hindi naligtas ang taong nakinig? Ano ang kabuluhan ng pagpunta sa iglesia, isang tao nakikinig sa pastor at hindi siya naligtas at that he cannot claim that he is saved in Christ by faith and by the grace of God? Walang kabuluhan ang church na ito sa buhay nila. Nagkakaroon lang ang kabuluhan, Biblia, ang krus, ang iglesia, ang pag-amit at pagpupuri sa isang taong ligtas. Amen. Amen? Nagkakaroon lang ang kabuluhan yung pagpunta nyo rito, kapatid. Because you know that you will go to heaven because you are already saved. Amen. Imagine mo, 5 years ka lang sa church and yet pupunta ka pa rin sa impyerno. Is it possible? Amen. Possible. Why? Kasi we're not telling them the gospel. Maraming pastor, hindi na tinipreach ang gospel because there are so many things to be taught. Minsan ang focus na lang yung mga old members, yung mga mananagula sa Panginoon. And yet maraming tao, hindi pa rin nakunuhaan ng gospel. That's why there is discipleship. So each member who claims to be a disciple will be able to share Christ to them. Amen. You must be edified. And then you are equipped for what? To share the gospel. You are empowered. In Matthew 28, that is the empowerment of Christ to His disciple. Go, baptize, make disciple. Why? Kasi natuto na sila.
You cannot be commissioned unless you have learned the teaching of Christ. Ano naman? Amen. Isa pang problema ng maraming church, palatay din tayo sa harap, hindi naman tayo tinuruan. Hindi tayo in-equip. Na-edify ka, it doesn't mean you're equipped. Before you can be empowered, you must be equipped. And before you must be equipped, you must be edified. Before you must be edified, you must be evangelized. You must be born again. Doon naman natin yung proseso. Ang E12, proseso ng E12, yung 4 na E, evangelize, ligtas na sila. Edify, palaguin na kayo ng pananampalataya. Pangatlo, equip them on how to preach, on how to share the gospel. Pag equip na sila, send them out. Empower them so that they can reach other people for Christ. Ang isang problema natin dito sa Korea, many Korean churches, ang gusto nila, ang ilang konsepto, papasok. Lahat pumasok sa church. Wala lumalabas. In the Bible, ang proseso, ang strategy ni Cristo, sending out. Sino yun? The disciples who were edified, who were equipped, and they were sent out because they were empowered by Jesus Christ. Ilang taon ka na sa church? Are you being sent out? Are you being empowered? Hanggang ngayon, hindi pa. Why? We need to go to the process of discipleship. At doon lang nagkakaroon ng totoong kabuluhan ng iglesia kasi in the end, before Christ left to heaven from earth, He commissioned His disciple to continue the mission of evangelism and the mission of discipleship in the church. Amen? Kaya tayo ay magpatuloy, no? Reviewin natin yung 5 before I call for the testimony. What is the first one? Put Christ first. Put Christ first. Number 2, Follow Jesus' teaching. follow Christ's teaching. Number 3, Fruitfulness. we must be fruitful in our Christian life and relationship with God. Number 4, Love one. love for other disciples, especially to those who are in For Christ. other Number disciples. 5, Evangelism. before I pray, I would like to call Dalawang kapatid to share their experience in discipleship. So 5 or 10 minutes each. Kukwento din sa inyo yung mga naging bunga ng kanilang pag-disciple. Actually, mga kasama ko po, sa kanila ay nasa School of Leaders, that is the 3rd level of discipleship, at yung isa nasa post-encounter na. So I would like to call muna dalawa, so mamaya naman yung dalawa. They will be sharing ng kanilang paano binago ang kanilang buhay, paano, ano yung nag-effect, ano yung changes sa buhay nila because of discipleship. Pwede ba natin tawagin si Ate Ana muna? Si Ate. Tarapan natin ang Amen. mamaya ko na babagitin kung sino yung masunod. Para nag-pray sila hanggang